가슴 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Chapter 6. It was Christmas at ngayon lang ang unang pagkakataon na hindi kasama ni Ryan ang ina. Kaya siya sumama sa mami niya rito sa Pilipinas ay para makasama ito sa espesyal na okasyon. Tulad na lang ngayon, but her mother left her with Tyrone, the sweet devil who pleased her and made her moan loudly. She had been in his condo for 2 days now. Pangatlong araw na niya ngayon. Sa 2 araw na nandito siya, walang gabi na hindi siya pinapaligaya ni Tyrone. He never stopped licking her with every chance he got. Tulad na lang kaninang madaling araw. Akala niya wala itong gagawin pero nalaman na lang niya na hubad na siya at ang ulo nito ay nasa gitna na ng hitan niya. Honestly, she should stay away from him. May kasintahan na ito. Goodness. Kailan pa siya naninira ng relasyon? She was pretty sure if his girlfriend found out about her relationship with Tyrone, she would throw her to the depths of hell. Ano niluluto mo? Hindi niya pinansin ito. Ayaw niya makipag-usap dito. Every time she talked to him, they end up kissing. Every time they had serious talk, she end up naked with Tyrone. Heads ended up in between her thighs, enjoying the center of her femininity. Kaya naman hindi na lang niya ito kikibuin. Tyrone Zapanta was not good for her health. So silent. Bubuntong hininga ito. Bakit ayaw mo kong kausapin? Nagkibit balikat siya at hindi nagsalita. Ayaw talaga niya itong kausapin. Maliban sa hiya na nararamdaman niya dahil sa pinagsaluhan nila gabi-gabi, ayaw din niya itong makausap sa kadahilan ng mali ang ginagawa nila at hindi na dapat iyon masundan pa. Come on, Ryan. Sumandan si Tyrone sa mahabang island counter, nakatabi lang ng stove na pinaglulutuan niya. Even from a distance, she could smell his oh so yummy scent. Talk to me. Hindi siya umimik. Nagpatuloy lang siya sa pagluluto ng agahan niya. Kailangan niyang bilisan ang pagluluto. Nalaman niyang mula kay Tyrone kanina na pupunta ngayon ang mga kaibigan nito at ayaw niya makisalo ng agahan sa mga ito. Napaigtad siya nang maramdamang may yumakap sa kanya mula sa likuran. She didn't have to look back to see who it was. From the scent invading her nostril, she would bet her life that it's someone other than the man who had the tongue of the sweetest devil, Tyrone Zapanta. Bitawan mo ko, Tyrone. Mahinahon, ani niya habang patuloy na nagluluto ng agahan niya. Bakit ko naman gagawin yun? Hinalikan nito ang batok niya at pinagapang ang halik mula ron hanggang sa balikat niya. I like hugging you. Nanginginig ang katawan sa sobrang sensasyong nararamdaman. Pinilit niya ang sarili na huwag makaramdam. She had to force herself to feel. What happened every night is his bed was a mistake. The best mistake, but it was still a mistake. Damn it. Why are you suddenly so cold, Ryan? Tanong ni Tyrone. Halata sa boses ng binata na naguluhan ito. Inabot niya ang bowl na inire-ready niya kanina pa at inilagay doon ang chicken soup na katatapos lang niyang lutuin. She returned around, faced Tyrone who had confusion written all over his handsome face. Bumuntong hininga siya. Tyrone, please. Alalahin mo namang may girlfriend ka. Please, act accordingly. Act accordingly? Ano ba ang problema mo? His eyes narrowed. Okay naman tayo kagabi, diba?
Kaninang madaling araw, hinayaan mo akong paligayahin ka. Namula ang pisngi niya. Nagbaba siya ng tingin dahil ayaw niya makita ito ang reaksyon ng mukha niya. Tyron, please lang. Padainin mo ko. Aniya nang subukan niyang lampasan ito pero hindi siya hinayaan. Nagpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga. Why the sudden change of attitude? Matapang na salalubong niya ang mapanuring tingin ng binata. Tyron, my girlfriend ka. Ay ako makasira ng relasyon na to. Isang buwan lang ako rito sa Pilipinas. Pagkatapos nun, uuwi na ako sa Canada at sigurado akong hindi na tayo magkikita. You're better off with your girlfriend now, okay? Ang nararamdaman natin sa isa't isa ay simpleng attraction lamang. Sana hindi na lumalim yun. He growled at her. But you enjoy it. Oo, nag-enjoy ako sa ginagawa natin. Aniya na nilalabanan ang hiya na nararamdaman. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi na yun pwedeng madugtungan pa. It's not right. It's not right? Malamig itong napangisi. Naisip mo ba yun bago mo ibuka ka ang mga hita mo para sa akin? Pagkasabi na yun, ay iniwan na siya ng binata sa kusina. Napatanga siya sinasabi nito. It was so bold. At talagang siya pa ang sinisisi nito? Siguro nga siya nga dapat asisihin. Hindi siya pinilit ni Tyron ng nagdaang gabi at sa ibang gabing nagdaan. She opened her legs for him because her body was screaming for her to do it. Humugot siya ng isang malalim na hininga at naglakad pabalik sa silid ni Tyron. Nainoko pa niya habang dala-dala ang bowl ng chicken soup. Akmang papasok siya sa koridor patungo sa silid ni Tyron nang may mabangga siya. She was about to lose her balance when the person she bumped into hold her waist and held her steady. Nang tingnan niya kung sino ayon, napawang ang labi niya sa gwapong lalaki na nasa harapan niya. Isa ba ito sa mga kaibigan ni Tyron? Dumating na mga ito? The man with a conny pale charcoal eyes smiled at her. Sorry about that. Hingi nito ng tawad sa soup niya na halos wala ng laman na kasi natapon ng magkabanggaan sila. Hindi siya sumagot. Napatitig lang siya sa bowl na hawak niya. Wala na akong agahan, wika niya sa sarili. Bahagyang tumawa ang lalaki at kinuha ang bowl na hawak niya. Come on, babayaran ko ang agahan na natapon dahil sa akin. Kunot ang noong tumingin siya sa lalaki. Paano mo naman babayaran? At sino ka ba? Train walks Ben. At your service, miss. The man slightly bowed his head like a gentleman. Lihing siyang napangiti sa ginagawa nito. Aside from his chivalrous attitude, he looked like a handsome young prince with his neatly brushed hair, pale charcoal eyes, and aristocratic jawline. Hindi na siya magtataka kung marami na itong napaiyak na babae. With that handsome face, he was sure he did not have any trouble bidding any woman. I'm Rhinelyn Dizon. Tipid siyang ngumiti. Are you one of Tyron's friends? Hindi niya nakilala lahat ng kaibigan ni Tyron, only Johans and Imar. Oo, he smiled dazingly at her. Come on, punta na tayo sa kusina. I'll cook you something to replace your chicken soup. Nauna na itong naglakad sa kanya. Sumunod naman siya rito dahil wala siyang choice. Nagugutom na talaga siya. Na makapasok sila sa kusina, mabilis ang mga galaw ni Ryan habang nagluluto. Mukhang eksperto ito sa larangan ng pagluluto base sa mga galaw nito. Siya naman ay nakaupo lang sa silya, nakatabi ng island counter
at nakatingin dito. Chef ka ba? Hindi mapigil ang tanong niya. Train glanced at her direction. By profession, yes, but I am a businessman by choice. Bigla siyang na-curious. You must love cooking. Para yun ang kunin mong kurso pero business ang pinili mo. Why is that? Ryan knew he was praying but she couldn't help it. May naglalarong ngiti sa mga labi ni Trine habang nagsasalita. That's a professional question, madam. Nagbawa siya ng tingin kasabay yun ay ang pamumula ng pisngi niya. Sorry, I didn't mean to pray. Mahinang tumawa ang lalaki. Binibiro lang kita, Madam Ryan. Pinatay nito ang stove at humarap sa kanya. You see, my family owns the Wolfsbane Industries, and as the only heir, I have to take over our family business since my father retired. Wala na bang ibang pagpipilian? Nanlaki ang mata niya nang marinig ang Wolfsbane Industries. It's a multi-billionaire empire in Russia. At ayon sa nabasa niya, Wolfsbane Industries was rolling in Italy, France, and England, and now it was trying to roll in America. Wow! Hindi niya akalain na ang lalaki nakatayo ngayon sa harapan niya ay ang CEO ng pinakasikat na business empire sa buong mundo. Kung ganun, bakit narito ka sa Pilipinas? Curious talaga siya kung bakit narito ito ngayon sa Pilipinas sa halip na nasa Russia at minamanage ang negosyo ng family nito. Ngumiti ang lalaki. I've been living here for almost a year now. I'll be in Russia running my family's business for a month and then after that, babalik ako rito sa Pilipinas para magpahinga ng ilang linggo. Pagkatapos noon, ay babalik na naman ako sa Russia. I'm smitten by this country. It has kind of hearted people that some countries lack nowadays. At saka, Pilipina ang ina ko at palagi niyang pinagmamalaki sa akin ang bansang ito at narito ang mga kaibigan ko dahil sa kanila na mamahal na sa akin ang kulturang Pilipino. That was heartwarming. Nakakataba ng puso na may isang tao na ganoon ang pananaw sa Pilipinas. Nakakatuwa. Ininalpag ni Train ang pinggan sa ibabaw ng island counter sa harapan niya. Eat up, Madam Ryan. Omelette, fried rice, and bacon. Ayan ang laman ng pinggan na inilapag nito sa kanya. Pinasalamatan ni muna niya ang lalaki bago sinimulang kainin ang niluto pero para sa kanya. Palagi na niyang maubos ang laman ng pinggan nang pumasok si Johan sa loob ng kusina. Nang makita siya nito ay napatitig ito sa paglalakad at tinitigan siya. She felt conscious under Johan's gaze. Naaasiwang nagbaba siya ng tingin sa pinggan at naubos ang laman niyon ng walang imik. So, si Train ang bumasag sa katahimikan. What do you want me to cook for your breakfast, Johans? Playing chef again? I see. Anay ng barito ng boses ni Johans. At pinagluto mo pala si Ryan? Sa uri na pagtawag nito sa pangalan niya ay para bang matagal na silang magkaibigan. Baka may lumason sa iyo, Train. Alalahain mo, nasa pamamahay ka ni Tay. Mahina tumawa si Train. I'm the cook, Johans. Tay can poison me, but I can. Napapitlag siya nang maramdamang may umakbay sa kanya. Magkasalubong ang kilay na binalingan niya ang pangahas na umakbay sa kanya. Naningkit ang mga mata niya nang makitang si Johannes iyon. Nakangisi ito sa kanya at may pilyong kislap ang mga mata. Ano sa tingin ang ginagawa mo? Mataray niyang tanong dito. Just play along, honey. Bulong nito sabay kindat sa kanya. Well, ruin someone's day so please play along, sweetie. Hindi pa siya nakapag-react sa request
ni Yuhens nang marinig niya ang galit na boses ni Tyrone. Yuhens, lumayas ka sa kondo ko. He was pissed. Ang aga-aga, lampas na sa 15th floor ang pagkairita niya. Early this morning, he woke up with Ryan by his side and that irritated him to the core of his being. Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit. And then he looked for that devil woman and found her in the kitchen. Naglalambing lang naman siya, but she pushed him away like he had a transferable disease. But that irritated him more than that he already was. And that Karen called him and she demanded that she should go to Boracay with her. Kung hindi maghahanap daw ito ng ibang at papalitan siya. Of course, he said no at dahilan ang mami niya. Palagi niya sinasabi sa sarili niya na wala itong nararamdaman para kay Ryan. Pilit niya sinasabi sa sarili na tawag lang ito ng laman. Yes, that was it. It was just lust. But when he entered the kitchen to talk to Ryan and found Yuhen's arm around Ryan's shoulder, para siyang bomba na sumabog sa nakita. Hindi siya dapat naggagalit, pero hindi niya kayang pigilan ang kulay birding halimaw na kumakain sa emosyon niyang pag-iisip. His vision dark and his mood turned black. He could kill someone today. Yuhens, lumayas ka sa kondo ko. Sigaw niya sa sobrang iritasyon na nararamdaman na puno ng galit ang mga mata niya habang nakatingin iyon kay Ryan at Yuhens. Huwag mo siyang hawakan, he growled. Parang walang pakialam sa galit na si Yuhens at hinarap siya na nakangisi. Why oh why Ty? Ryan is not yours for you to stay that. It felt like I punched him in that gut. His friend was right. He already had a girlfriend. My girlfriend pa nga ba siya? No, break na sila ni Karen. Pero kahit ganon, dapat hindi siya dapat umaakto ng ganito. Why so possessive, Ty? His Russian friend Train asked. His eyes were dancing with amusement. I am not possessive. I'm fucking not. Tinanggal niya ang braso ni Yuhen sa balikat ni Ryan at hinawakan na niya ang dalaga sa pulsuhan at hinila ito palabas ng kusina. Ano ba Tyrone? Bitawan mo ako? Malutong na nagmura ang dalaga pero hindi niya ito pinakawalan. Na makapasok sila sa kwarto niya, isinandal niya ang dalaga sa likod ng pinto at walang sermon-sermong siniil ng halik ang mga labi nito. She sighed in contentment when Ryan didn't protest. Tinugon nito ang halik niya at napadaing siya ng hawakan nito ang magkabilang pisngi niya at mas pinalalim pa ang halik na pinagsaluhan nila. Dumapo ang kamay niya sa pangupo nito at binuhat ang dalaga. Kaagad naman itong ipinalibot ang paa sa baywang niya. Now, the center of her femininity was rubbing against her groans. It quickly made him the horniest man on earth. Mariin siyang napapikit ng iwan ng labi nito ang mga labi niya at gumapang ayon pababa sa leeg niya. He groaned when Ryan tongue licked his bare neck and it sent havoc in his horny hormones. Bumalik ang mga labi nito sa labi niya. She bit his lips, making his cock rub. Why can't you leave me alone? Tanong nito sa naguguluhang boses. He pulled away from her lips and stared her with confusion in his eyes. Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo, Ryan. Ang alam ko lang nababaliw na ako kasi kahit anong pigil ko sa sarili ko, hinahanap-hanap ko ang mga labi mo. Hindi mo wala sa isip ko ang lasa mo. So don't ask me that question because even if I have
to some GPA as Einstein, hindi ko kayang sagutin yan. Ryan stared at him for a moment before unwrapping his legs around his waist. She stood up straight. Magkasalubong pa rin ang mga mata nila. Malito. Aninto at mukhang palayo sa kanya. Dapat ba nating itigil to? I should stop. As a sardonic smirk appeared on his lips. How about you? Pinapatigil mo ang ako, pero sa tuwing hinahalikan kita, hindi ka umaangal. Nagbaba ito ng tingin sa sahig. Mali pa rin ito, Tyrone. Kailangan natin itong itigil. Your girlfriend will kill me kasi kung ako ang nasa katayuan niya, makakapatay ako, kaya itigil muna natin to. He pressed his lips on hers, making her gasp, and a moment later, tinugon na ito ng halik niya. He pulled away quickly. Ititigil ko ito kapag hindi mo na tinutugon ang halik ko. Aniya at walang seremonyang pinangko ang dalaga at inihagi sa malambot na malaking kama. Tyrone! Napasinghap ito at malalaki ang mata na tumingin sa kanya. Hinubad niya ang suot na itim na t-shirt at denim jeans pagkatapos ay kinaibabawan. Malalaki ang mga mata ni Ryan nang kumbabawan siya ni Tyrone. Wala na itong saplot maliban sa boxer na suot. She felt her manhood pressed against her heart of femininity. It made her feel hot. Napakagatlabi siya nang maramdamang parang may kumikiliti sa pagkababae niya. Hindi niya pinigilan ang binatang hubarin nito ang lahat ng damit niya sa katawan. Tyrone! Shh! Tyrone harsh her. Stop talking and let me ravish you. Namula siya. Ano bang sinasabi mo? Pinutol nito ang ibaba niya sasabihin nang bigla nitong siilin ng halik ang mga labi niya na bahagyang nakaawang. Napadaing siya nang ipasok nito ang dila sa loob ng bibig niya. An electric shot went through her abdomen down to her mound. Napamulagat si Ryan nang biglang lumuhod si Tyrone sa paanan niya at hinalikan ang paan niya. Tyrone, stop it! She was startled on what he did. Never in her life did she hear that a man kiss a woman's feet. Ang paghalik sa paa ng isang babae ay parang sinasamba ito ng lalaki. He looked up, his butterscotch eyes gleaming. Still, I want my lips to touch every inch of you. Napalunok siya. Huwag mong halikan ang mga paa ko, Tyrone. Be still and let me savor you. He ordered and she obeyed. Habang dahang-dahang pinapagapang ni Tyrone ang mga labi mula sa paa niya patungo sa binti niya, hindi niya maiwasang mag-isip, ganito rin ba ito sa girlfriend nito? Ganito rin ba ito makapag sa kasintahan nito ang katalik? Dahil sa isiping yun, may kumudlit na konsensya sa puso niya. Kailan pa siya naging third party? Kailan pa siya pumatol sa lalaking may girlfriend na? Ngayon lang. Nang magtama ang mata nila ni Tyrone sa airport at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya, hindi niya inakalang mangyayari ito sa kanya. Hindi pumasok sa isip niya makipaghalikan siya rito, kahit ang oras pa silang magkasama. The attraction between them was palpable. Ramdam na ramdam niya iyon, kaya naman siya bawat pagtatagpo ng mga labi nila ni Tyrone, hindi siya makapagtanggi. Dahil iyon din ang sinisigaw ng katawan niya. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig niya nang maramdaman ang labi nito sa pagkababae niya. Naramdaman niyang mainit nitong hininga na tumatama roon at mas lalo pang nadagdagan ang init
na nararamdaman niya. Her eyes closed in submission. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang pinalasap ng kaligayahin ni Tyrone gamit ang dila at daliri nito. He didn't stop even when she begged him to. Hindi alam ni Ryan kung saan siya kakapit para doon kukuha ng lakas habang pabaling-baling siya at halos tumarik ang mga mata niya sa sarap. Then she felt it, her orgasm building inside her. Habol niya ang hininga. Sa sobrang lakas ng ungol niya, hindi siya magtataka kung makabuhay iyon ng patay. The pleasure she felt knocked her lungs out. Sumisigaw siya sa sobrang sarap na pinalasap sa kanya ni Tyrone. Speaking of that man who has a devil's sweet tongue, she didn't know when her orgasm started and when it ended. Wala na siyang lakas habang pinapaligaya pa rin siya ng binata. Hindi siya makagalaw, nanginginig ang hitan niya, at hindi niya maiangat ang kamay dahil para siyang tinakasan ng lakas. As his butterscotch eyes stared intently at her, he took off his boxers showing his frog length. That's long. She gulped in nervousness. Hindi yata yan kakasya sa akin. A smile crept into Tyrone's sinful lips. It will fit, sweetheart. He curled on top of her. Rain filled Tyrone's manhood. I'll be gentle. Bulong ni Tyrone habang hinalik-halikan ang leeg niya. Mahigpit siyang napayakap kay Tyrone nang dahan-dahan itong ipasok. Tyrone, masakit. Nag-uumpisa ng manubig ang mga mata niya sa sakit na nararamdaman. Pain ripped through her like someone cut her flesh and put a salt on it. Nalaglag ang luha niya sa pisngi habang hinihintay na malusaw ang sakit. Even Tyrone didn't move. His manhunt inside her. Mukhang hinihintay din ito na mawala ang sakit bago ito mag-upisang umulos. Distract me please. Aniya, pinipigilan ang sarili na hindi umiyak. Fuck it. I have all the right to cry. My hymen has just ripped open. Tyrone stared her in confusion. Ano? Distract me. Ulit niya. Magsalita ka. Say something that can take my mind off from the pain you infected. Suminghot-singhot siya. Kasalanan mo kung bakit ako nasasaktan ngayon eh. Oh, okay. Napakanot noo nito at halatang nag-iisip nang sasabihin para mas distract siya. Hurry up, damn it. His face light up as though a brilliant idea just hit him. Merry Christmas, Ryan. She gaped at him in disbelief. Really? Tyrone? Sa dami ng pwede mong sabihin para ma-distract ako, yun pa talaga? Gusto mo batukan kita? His face looked so innocent but his eyes held amazement. What? Tama lang naman ako, diba? Pasko ngayon at marapat lang nabatiin kita ng maligayang Pasko. May masama ba sa sinabi ko? Pinukol niya ito ng nakamatay na tingin. Gago ka pala eh. Kailan bang batiin mo ako habang nasa loob ko iyang mahaba mong are? Oh, sweetheart. I'm flattered. Thank you that you find my long and thick. Do you like it? Blushed crept on her cheek. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Okay. May nangaakit ng ngiti na nakaplastar sa mukha nito. So, did it work? Na-distract ba kita? Natigilan siya sa tanong nito. Ayaw niyang aminin dahil na-distract siya nito. No, it pisses me off. Pagsisinungaling niya.
Tyrone smirked, then dipped his head to claim her lips. At the same time, his manhood moved in and out inside her. The pain was quickly replaced by pleasure. Wala nang sakit na nararamdaman niya, and she felt was pleasure coursing through every cell of her body, easing the pain. Gulong-gulo na ang isip ni Tyrone kung ano ang dapat niyang gawin. His mind was telling him to choose Karen. Matagalan niya itong kasintahan. Dapat ito ang piliin niya dahil aalis din naman si Ryan pabalik sa Canada at siguradong lilipas din ang tampo sa kanya ni Karen at makikipagbalikan ito sa kanya. But the part of his anatomy, like the one inside his ribcage, iba ang binubulong niya sa kanya. So confusing. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Ryan, umalis siya sa silid at iniwan doon ang dalaga. He found himself in the minibar, drinking scotch and getting more confused. Hindi niya alam ang gagawin niya. Ayaw niyang saktan si Karen. At the same time, ayaw niyang mawala sa tabi si Ryan. But he couldn't have both women in his life. He couldn't keep them both. Sa impyerno talaga ako mapunta nito. Ininom niya ang alak na sinalin niya sa shot glass sa kamumboga ng marahas na hangin. Mababaliw na siya. Wala siyang aasahan sa mga kaibigan niya dahil lahat naman ng mga ito ay single at mga babaero. Hey, T! Boses iyon ni Imor. Binalingan niya ang kaibigan na umupo sa stalls, nakatabi niya. Hey! Kausap niya ni Lander at Calix si Ryan. Anito na nanonoring nakatingin sa kanya. She seems nice. Kaagad na kinain ng selos ang buong pagkatao niya. Sa isipin makikipag-usap sa iba si Ryan. Pinili ni Tyrone na umaktong walang pakialam kahit sa loob niya ay gusto niya pilipitin ang liig ni Lander at Calix. Yeah, she's nice. Tumango tanong si Imar. So, may nangyayari sa inyo? Umiling siya. He needed to lie. Hindi alam ng mga ito nang may nangyari sa kanila ni Rain. His room was soundproof. Wala. Good. Tinapik-tapik ni Imar ang balikat niya. Alam namin ayaw mong manakit ang babae, kaya huwag mong umpisahan ngayon. Ryan seems a good girl. Huwag mo siyang saktan. Kung may balak kang seryosohin si Ryan, magkipagkalas ka ng maayos kay Karen. Wala naman kami ni Karen, pero alam kong makikipagbalikan din siya at masasaktan ko siya kapag nalaman niya ang tungkol kay Ryan. Napailing-iling si Imar. T, hindi ako bobo para hindi mapansin ang kakaiba mong pagtingin kay Ryan. Noong ipakilala mo siya sa amin ni Johens, hinilamos niya ang dalawang palad sa mukha niya. Naguguluhan ako. Tinapik-tapik ni Imar ang balikat niya. Pag-isipa mong mabuti. Iniwan siya ni Imar at siya naman ay hinanap si Ryan. Natagpuan niya ang dalaga sa sala at nakipag-usap kay Calix at Lander. Karen never liked his friends dahil mayayabang ang mga ito. But Ryan, kung makaipag-usap ito sa mga kaibigan niya ay parang matagal na itong magkaibigan ang mga ito. He couldn't help but to listen their conversation. Where did you live in Canada? Tanong ni Lander na mayroon nung chismoso. My mom lives in Canada. I do too. Well, sort of. Sagot ni Ryan. Palagi akong nasa ibang bansa dahil sa trabaho ko bilang isang journalist. For instance, I have to write an article about fine restaurant for dates and all the romantic stuffs. I'll choose any country with restaurants that has stunning romantic ambience, and the company will pay the expenses of my travel. Wow! Calix replied in amazement.
What a great job you have. Yeah. Sang-ayon ni Lander. Every week ba ang pagsusulat mo ng article? Oo, pero may mga sinusulat naman akong article na hindi na kailangan pa pumunta ng ibang bansa. Nakangiting wika ni Ryan. Masyado lang demanding ang boss ko kaya pinadala niya ako sa ibang bansa para may laman daw ang bawat article na sinusulat ko. Lander frowned when she mentioned her boss. Ikaw lang ba ang pinadala ng boss mo sa ibang bansa sa lahat ng journalist sa company nyo? Ako lang, ani ni Ryan. Ako kasi ang nagsusulat para sa special page ng magazine namin kaya kailangan talagang may laman ang mga sinusulat ko. Kalex was about to open his mouth to talk when their eyes met. Amazement danced on his eyes as he smiled cunningly at him. May gusto ba sa'yo ang boss mo? Kalex asked Ryan straight to his face. Napaubo ang dalaga sa tanong ni Kalex. He wanted to struggle Kalex with his bare hands for asking that question. Kailangan ba talaga itanong yun? Kailangan ba itong ipamuka sa kanya na hindi lang siya attracted sa dalaga, na wala siyang pag-asa rito? Okay, I'm overthinking of this. He waited patiently for Ryan's answer. Nakakuyom ang kamao niya habang hinihintay ang sagot nito. Whoever that was of her, he would not let him have her. She already had given himself to him. She's mine. Damn it. No, she's not. Yeah, she's not. Tyrone sighed in irritation. And then the woman who made him irrational these past few days answered. My boss? He gave me flowers and hinted as much, but I don't want to assume. He's a good guy. Mabait naman siya sa akin at kahit kailan hindi naman niya ako binabastos tulad ng ibang boss. Kalex smirked at his direction. Talaga? Nagbibigay siya sa'yo ng flowers ang boss mo? Bakit may gusto talaga yun sa'yo? His mood darked even more. Gusto niyang pilipitin ang leeg ni Kalex sa mga oras na yun, pero pinigilan niyang sarili. He was listening for crying out loud. Umiling-iling ang dalaga. Wala yun. He's just my boss and I'm just his employee. Sa sinabing iyon ng dalaga, parang idinuduyan siya sa langit. His mood lightened. That was better. You have already given yourself to me, kaya akin ka lang, Ryan. Akin ka lang. He declared. Napailing-iling na lang si Tyrone sa tumatakbo sa isip niya. Hindi niya dapat iniisip yun. What he felt for Ryan was just lust. Just lust. Babalik na sana si Tyrone sa minibar na makita niyang may inaabot na isang basong tubig si Train kay Ryan. What the hell? Jealousy ate him. At bago pa siya makapag-isip ng mayos, inagaw na niya ang baso kay Train. Ryan's day was not fun. Iniwan siya ni Tyrone sa silid pagkatapos ng nangyari sa kanila. She waited for Tyrone to came back to their room but he did not. Ni aninon nga nito ay hindi niya makita. Hindi na maiwasang isipin na baka katulad din ito ng ibang lalaki, sex lang ang habol. Well, he has a girlfriend. What does she expect? Lumabas siya ng silid para kumuha ng maiinom sa kusina na magkasalubong niya si Train. Hey, Madam Ryan, anito nang umiti. Sa kusina bang punta mo? Tumango siya. Kukuha lang sana ako ng tubig na maiinom. I'll get it for you. Hintayin mo na lang ako sa sala. Wika nito. No, ako na. Ako na lang. He smiled at her dazingly
when he went to the kitchen to get her some water. Without a choice, tinungon niya ang sala at umupo sa pang-isahang sofa. After a few minutes, Tyrone's two friends showed up in a living room, startling her. Tatlo pa lang sa kaibigan ni Tyrone ang formal niya nga nakilala, si Johannes, Amar, at Train. Hey, the man eyes that could be compared to the clear blue sky smiled at her. His stony hair was unkempt, maybe because the man kept on brushing his hair using his fingers as a comb. He was handsome in a rugged way, with his dark jeans, white shirt, and leather jacket. He looked like a freaking handsome biker from hell. I'm Landerstorm. Nice to meet you. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Rhinelin Dizon, pagpakilala niya. Nice to meet you too. Nang pakawala nito ang kamay niya, ang kasama naman itong lalaki ang nakipagkamay sa kanya at hinalikan ang likod ng kamay niya. I am called Calix Vargas. Nice to meet you, Rhinelin Dizon. Calix Vargas had a coffee-colored hair. His eyes were pitch black. It glistened. He had a friendly smile on his face. He dressed formally, unlike Lander. He has drawn right gorgeous, with his set of dimples on his sweet smile. Nice to meet you too. Anya nakangiti at binawi ang kamay. Umupo ang dalawang lalaki sa mahabang sofa at inumpisahan siyang i-interrogate. Para siyang naka-hot seat sa mga tanong ng ibinabato nito sa kanya, lalo na si Lander. May gusto ka ba kay Tyrone? Alam mo bang may kasintahan na siya? Ano bang nararamdaman mo para sa kaibigan namin? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Lander. Kinagat niya ang pang-ibabang labi bago sumagot. Una, may gusto ba ako kay Tyrone? Oo ang sagot ko. I'm attracted to him. Pangalawa, oo alam kong may girlfriend siya. Umiiwas naman ako pero yun nga, hindi ko pa rin mapigilan ng sarili ko. Pangatlo, trust me, hindi ko rin naman alam kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Lander studied her said. They said that when a guy cheated on his girlfriend, he does not care about his relationship with her. But in Tyrone's case, that's not true. He cared for Karen until he met you. Ano bang meron ka na wala kay Karen? Nagkibit balikat siya. I don't know. If you want to know the difference between me and Karen, then ask Tyrone. I'm pretty sure he can give you a 10-page explanation on that one. Lander smirked meaningfully. Yeah, you think so? Para demonyong sumilip sa mga mata nitong habang matiim na nakatitig sa kanya. I agreed with you. Tyrone can write millions of words to differentiate you from Karen. That was not an insult. I hope not. But she still felt insulted. Irrational flickered in his eyes as she narrowed her eyes on the blue-eyed gorgeous devil who happened to be Tyrone's friend. It was not an insult. Ani ni Lander na mukhang nabasa niyang expression sa mukha niya. Tumikhim si Calix saka nagtanong sa kanya, "What do you do for a living?" Pag-iiba nito. Nang ibaling niya ang atensyon kay Calix, may ngiti sa mga labi niya. I'm a journalist. Sabi ni Tyrone, taga-Canada ka raw. Saan ka sa Canada? Tanong ni Lander. My mom lives in Canada. I do too. Well, sort of. Napagdesisyonan na niyang sagutin ito. Kahit pa nga nairita siya rito. Palagi akong nasa ibang bansa dahil sa trabaho ko bilang isang journalist.
Example, I have to write an article about fine restaurant for a date and all the romantic stuff. I'll choose any country with restaurants that has stunning romantic ambience, and the company will pay the expenses of my travel. Wow! Calix breathed out amazement on his voice. What a great job you have. Yeah, sang-ayon ni Lander. Every week ba ang pagsusulat mo ng article? Oo, pero may mga sinusulat naman akong article na hindi na kailangan pang pumunta ng ibang bansa. She smiled timidly. Masyado lang demanding ang boss ko kaya pinapadala niya ako sa ibang bansa para may laman daw ang bawat article na sinusulat ko. Lander frowned and his eyes glanced to curiosity when she mentioned her boss. Ikaw lang ba ang pinadala ng boss mo sa ibang bansa o lahat ng journalists sa company nyo? Ako lang. Aniya na parang alam na niya ang patutunguhan sa tanong nito. Ako kasi ang nagsusulat para sa special page ng magazine namin, kaya kailangan talagang may laman ang mga isinusulat ko. May gusto ka ba sa boss mo? Calix asked. Boom, and knew it. But she was still stunned at the question. Napaubo pa nga siya sa pagkabigla sa tanong nito. My boss? Huminga siya ng malalim. He gave me flowers and hinted as much, but I don't want to assume. He's a good guy. Mabait naman siya sa akin. At kahit kailan, hindi naman niya ako binabastos tulad ng ibang boss. Dark Montero. That was the name of her boss. He was a nice guy. Ang hindi niya lang gusto rito ay napakababaero nito. Kung magpalit ito ng girlfriend, mas mabilis pa yata sa pagpalit ng necktie na suot ito araw-araw. Calix smirked. Talaga? Nang bibigay sa'yo ng flowers ang boss mo? Baka may gusto nga sa'yo talaga yun. Umiling-iling siya. Wala yun. He just my boss and I'm just his employee. Wala siyang gusto kay Sir Dark. Oo nga, at katulad niya ay isa rin itong half Filipino. Pero maliban na sa nagakupuhan siya rito, wala na. Wala na siyang nararamdamang maghigit pa sa paghanga sa kagwapuhan nito na palagi nitong pinagmamalaki. Dumating si Train na may dalang isang basong tubig at ibinigay iyon sa kanya. At akmang tatanggapin na niya ang baso ng may nauna na sa kanya. It was Tyrone. He took the glass of water from Train's hand and drank it to the last drop. Inilapag nito ang baso na walang laman sa ibabaw ng round table at hinawakan siya sa kamay at hinila na naman siya patungo sa silid nito. He had enough of him pulling her anywhere he wanted to go. With all the strength she posed, tumigil siya at iwinaksi ang kamay nito. You can treat me like this, Tyrone. Wika niya nang humarap ito sa kanya at nagtatanong ang mga mata nito. I'm talking to someone, for God's sake. That was rude for you. Hindi ako basta-basta nagpapahila sa iyo. His eyes darted in defense. Yeah, so anong gusto mo? Ipakita ko sa kanila kung anong gagawin ko sa iyo sa loob ng silid ko? Would you prefer that, Ryan? He started to advance toward her. Ryan backed away from him. She felt the eyes of his friend on them. Nang tumama ang likod niya sa dingding, mahina siyang napamura. And when Tyrone's face was only a breath away, she gulped in nervousness. Don't you dare, Tyrone. Abot ang kaba na ani niya sa binata na may malademonyong ngisi sa mukha. Give me one reason why I would not dare that, Ryan. His voice was dangerously low. Give me one fucking reason why I shouldn't kiss you in front of my friends. Because you have girlfriend. She answered, but Tyrone just smirked and accidentally at her.
Not good enough, with that, he crushed her lips on hers. Nanlaban siya sa halik nito. Sinubukan niyang itulak ito pero hindi naman ito natinag. The devil did not even budge. When Tyrone broke the kiss, he looked at his friends. Lander had a smile on his lips that said, I win. Calix was smiling at both of them, and Train was shaking his head in amazement. This girl is mine. Rhinelane Dizon is mine, and no one should give her a glass of water but me. Pinukol nito ng masamang tingin si Train. Okay? Noted Zapanta. Train answered, smiling in amusement. Good. Ani ni Tyrone sa kahinila siya patungo sa silid nito. Na makapasok sila sa silid nito, madilim ang mukha nito na parang hindi ito mananakit ng tao sa ekspresyon ng mukha nito. Ano bang problema mo? Nagtatakang tanong niya sa binata. What you did was rude, you know? Wala namang ginagawa yung tao maliban sa pagbigay ng isang basong tubig. His butterscotch eyes shot daggers at her. Rude? Rhine, you are mine. She gaped on him. Ano namang connection nun sa ginawa mong paghalik sa akin? She glared back. And when did I become yours? Newsflash, Tyrone, I am not. The fine man with butterscotch eyes and sardonic smile stared toward her. Tumigil ito sa paglapit sa kanya nang halos magkadikit na ang katawan nila. Inilagay nito ang daliri sa baba niya sa kapilit siyang pinatingin dito. When did you become mine? That moment I broke your hymen and penetrate your heart of your femininity. I branded you as mine, Rhine. I'm not yours, Tyrone. Sigaw niya sa sobrang galit na nararamdaman. Gago ka pala eh. Nakakalimutan mo na ba na may girlfriend ka? Leche, huwag ako paglaruan mo. Pagkatapos na mangyari sa atin, anong ginagawa mo? Hindi ba umalis ka at iniwan mo ko? Wala kang karapatang angkinin ako, Tyrone. Nanlilisik ang mga mata sa galit na sinalubong niya ang tingin nito. Hindi porket nakuha mo ang pagkababae ko ay sayo na ako. Do I have to remind you that I live in Canada where virgin woman is a myth? Walang pakialam ang mga kalalakihan doon kung virgin ka man o hindi. As long as mapapaligaya mo sila, okay lang. Kaya huwag mong gamitin ay yung virginity na yan. Tyrone roughly pinned her on the nearest wall and crushed his lips against her. The kiss was rough and dispassionate, but she couldn't help herself but to succumb to his sinful kiss. I'm not yours. Bulong niya nang pakawalan na ng binata ang labi niya. Hindi ako sa'yo, Tyrone. Akin ka, Rhine. Ipinilig niya ang ulo at naguguluhang tumingin dito. Ano bang problema mo? Pagkatapos ng nangyari sa atin, iniwan mo ako. Do you know that I feel like a cheap woman because of what you did? Please, just leave me alone. No. Humugot ito ng isang malalim na hininga, saka masuyong hinaplos ang pisngi nito. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito sa isang babae, Rhine. This is the first time that I want to own someone. So dump me to the depth of hell. Stab me with the devil's fork and fry me in inferno. You can do those things to me, but you can't stop me from claiming and branding you as mine. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa mga mata ng binata. Tyrone. Umiling-iling siya. Nagkakakilala lang tayo 4 days ago. You don't even know me. You can't possibly feel
Fuck those days. The fuck that time. It does not matter to me. It does to me. Walang buhay siyang napatawa. Nababaliw ka na. Alam mo ba yun? Oo, nababaliw na ako. Anito at hinalikan siya sa mga labi. Nababaliw na ako sa'yo. Christmas passed without even a single greeting from her mother there. Mukhang hinayaan lang talaga siya nito kay Tyrone. By December 26, tumili na ang ulan at nangako sa kanya si Tyrone na bibiyahe na sila patungong Pangasinan. Speaking of that possessive lunatic, Tyrone entered his room and strode with confidence towards her. Napakunot ang noon ni Ryan nang may inalapag si Tyrone na kulay itim na gown sa ibabaw ng kama. The dress was breathtaking. Whoever designed it must be blessed by God. Tiningnan niya ang damit na para bang may lason na nakakapit dito. Kahit nagustuhan niya ang damit, ayaw niya itong suotin iyon sa isipang nahawakan ito ni Tyrone at nag-iinit ang pakiramdam niya sa isiping iyon. Nagtaas siya ng tingin sa binata. Ano naman ang gagawin ko riyan? Tanong niya na ang tinutukoy ang damit na inilapag nito sa kama. Tyrone looked at her like she was the dumbest person on earth. Sweetheart, the dress is designed by the world's finest fashion designer, Vina Sogon. Suotin mo yan, may pupuntahan tayong charity ball mamayang gabi. Inirapan niya ang binata. Hindi ako sasama sa iyo sa charity ball. Wika niya sa matigas na boses. Hindi ko hiling na umattend sa mga ganong pagtitipon. Pumunta ka ng mag-isa mo. Matutulog na lang ako. Itinaas niya ito ng kilay. And please, don't call me sweetheart. Maingat itong huminga ng malalim at maingat din itong pinakawalan iyon. That charity ball is for battered children and women. Akala ko ba ang mga babaeng tinutulungan ang mga kabaro nila? At saka, kapag sumama ka sa akin, I might donate 1 or 2 million to the charity. Nalukot ang mukha niya sa inis. Alam talaga ng lalaking ito kung paano siya titirahin. She was a strong supporter of a charity ball, pero kapag may pagkakataon na inibitahan siya sa maganoong pagtitipon sa Canada, ay hindi siya tumatanggi. She even donated money to some charities. But she couldn't believe that Tyrone's donated to this charity was relying on her appearance. Nakakairita talaga ang lalaking to. Ginamit pa talaga ang charity para sumama siya. Are you blackmailing me? Tanong niya habang masama ang tingin dito. Kung yan ang tawag mo sa imbitasyon ko, then yeah, I'm blackmailing you. He said with a shrug. Anyway, dressed up. Dumako ang tingin niya sa orasan na nasa nightstand. It was already 6 in the evening. She sighed as she silently accepted the invitation. Anong oras ba tayo aalis? His eyes glistened and entrepant. Sayang-saya ito sa pumayag siyang sumama rito. 7:30. Okay. Tumayo siya at kumuha ng tuwalya sa closet nito. Lumayas ka na dahil mag-aayos ako. I don't want to look like shit in that charity ball. Tyrone smirked and then it feels like as lightning hit her heart when he pressed his lips on hers. Nagulat siya sa ginawa nito kaya hindi siya nakapag-react hanggang sa makapakawalan nito ang mga labi niya. She could still hear the thundering beat of her heart as Tyrone walked out the room. Sinapon niya ang puso na para bang gustong kumawala sa dibdib niya at pinakalma
iyon. Shit, come on heart. Don't betray me. I already tied and caged you. All you have to do is to stay still. Hindi niya hahayaang makawala ito sa halwa na kinalalagyan nito. Pinipigilan niya ang puso na tumibok para rito. Pumasok siya sa banyo at naligo. She took her time cleaning herself. She uses cherry-scented body wash. Na makalabas siya sa banyo, malapit ng mag-alas 7. She only got 30 minutes to make herself beautiful. Sinuot niya ang damit na ibinigay ni Tyrone at sinuri ang itsura niya sa salamin. The gown hugged her curves perfectly. It even emphasized her medium-sized breast and her small waistline. Maganda ang damit, pero bagay lang iyon sa mga konserbatibong kababaihan. The pencil cut gown had turtleneck and had a transparent long sleeves. The gown covered her body from neck up to her toes. Napailing-iling siya. What kind of dress was this? Maganda pero para naman siyang madre sa suot na yan. She stood in front of the mirror and pulled her hair in a perfect band. Some of its strands her cascading down on her nape. Hinayaan niya lang ang mga nalaglag na buhok at inayos ang pagkakaban ng buhok. A small smile appeared on her lips when some of the strands was colored in dark blue. Kinuha niya ang her cuticle na binila niya sa Italy na may glitters at inilagay noon ang buhok niya. Pretty, komento niya sa sarili. Reflection pagkatapos ay lumabas siya sa silid. Na makalabas siya sa silid, naalala niyang wala na pala ang mga kaibigan ni Tyrone. Umalis ng mga ito pagkatapos ng Pasko. Napansin siguro ng mga ito na masama ang mood ng binata, kaya naman nagpaalam ang mga ito at sinabing susunod na lang ang mga ito sa Pangasinan bago mag New Year. Nandun ba ang mga ito sa charity ball? She hoped the train was there para makahingi siya ng tawad sa ginawa ni Tyrone kahapon. Nang makalabas siya sa silid, kaagad na hinanap niya ang binata at natagpuan niya ito sa sala. He looked strikingly gorgeous with his dark-colored gray tuxedo. Mukhang narinig nito ang mga yabag ng paa niya dahil tumingin ito sa direksyon niya. Her heart beat as loud as the thunder of the stormy sky when she saw how handsome Tyrone is with his tuxedo. Parang magnet na hindi niya mapigilan ang sarili na lumapit sa binata. Tumigil lang siya sa paglapit dito ng ilang dangkal na lang ang layo ng mga katawan nila. Nararamdaman niya ang init ng katawan niya at naapektuhan siya nun. You look beautiful. Puno ng paghanga ang mga mata nito hanggang mapatingin sa kanya. Namula ang pisngin niya sa papuri niya. Salamat. Inabot niya ang necktie nito at inayos iyon. There. Tinapik-tapik niya ang matipuno nitong dibdib. Perfect. Tyrone grinned in delight. Do you find me handsome, Ryan? Tumango siya. No need to lie. Napakagwapo naman talaga nito sa suot na tuxedo. Her eyes was neatly brushed and his butterscotch eyes glistened in satisfaction as he ranked a hot stare over her body. Beautiful dress. Komento nito. Itinirik niya ang mga mata. Beautiful? Tyrone, tinan mo nga ang damit ko para akong madre sa suot ko. A satisfied smile appeared on her lips. Dapat lang natakpan lahat ng parte ng katawan mo na makakakuha ng atensyon sa mga kalalakihan sa charity ball. Ako lang ang pwedeng makakita sa katawan mo.
He sneaked his hand around her waist and pulled her to him, pressing her breast against his chest. "It's for my eyes only. Understand?" She fought her eyes not to rule. "Tyron, ilang ulit ko magsasabihin sa'yo na hindi mo ako pag-aari?" Dumilim ang mukha nito. "You're mine. Period." Itinirik niya ang mga mata. Ang kulit talaga nito. Kahit ilang ulit niya sabihin dito na hindi siya nito pag-aari, pinipilit pa rin ito. It was so suffocating as hell. Parang nang-iinsulto ito. Hindi nito iniisip na hindi siya nito magiging pag-aari, lalo na at may kasintahan ito. He kept in saying that she was his. Naiirita siya kasi hindi naman totoo iyon. "Come on, let's go." Pinagsalikop nito ang kamay nila at iginaya siya palabas ng kondo. When they reached the parking lot of the condominium, Ryan's eyes widened when Tyron guided her towards the black limousine. "Good evening, Sir Tyron." Batinin ng lalaki na naka-driver's uniform kay Tyron na makalapit sila sa limousine. "Good evening din ho, Manong Bisting." Balik na bati ni Tyron na sa may ngiti sa mga labi. Siya nga pala, Mang Bisting. Ihinarap siya nito sa driver. "Si Ryan po, girlfriend ko." "Ryan, si Mang Bisting, family driver namin." Pagpapakilala nito. Magandang gabi ho, madam." Anito at bahagyang yumuko. "Pasensya na, Mang Basteng, may pagkamahiyain talaga itong kasintahan ko." Wika ni Tyron nang hindi siya nagsasalita. Hindi pa rin nakakabawi sa pagkabigla si Ryan dahil sa pagpapakilala sa kana ni Tyron bilang girlfriend nito. Nang buksan ni Tyron ang pinto ng sasakyan para sa kanya. "Hop in, sweetheart." Ani ni Tyron na may nakakalusaw ng ngiti sa mga labi. Pinandilatan niya si Tyron. "Bakit mo ba ako pinakilala ng girlfriend mo? Nababaliw ka na ba? Kapag nalaman to ng girlfriend mo." "Shut up." He cut him off with a glare. "Sumakay ka na." Puno ng otoridad ang boses nito. Napakurap-kurap siya bago sumakay sa limousine. Nakakainis talagang lalaking to, buwisit. Napalitan ng paghanga ang mga mata niya na makapasok sa loob ng sasakyan. Nakikita lang niya ang mga ganitong sasakyan na pakalat-kalat sa Canada. But she never had the privilege to ride one. Her boss owned a Lamborghini. She was given a privilege to drive it when she wrote an article about luxurious cars. The inside of that Lamborghini was breathtaking, same as this limousine. "Pag-aari mo ba ang sasakyang to?" Hindi makapaliwalang tanong niya kay Tyron na makapasok ito sa loob ng sasakyan. "Na, pag-aari to ng daddy. He brought it for his mom Silver's wedding anniversary." Sagot nito na parabang hindi milyones ang halaga ng sasakyan. After that, hindi na nila ginagamit, so I took it from garage and used it from time to time. Alam ng mayaman ang pamilya Zapanta, pero hindi niya alam na ganito ito kayaman. Napapit lang siya nang may lumapit na mainit na labi sa likod ng tenga niya. She gasped at the electric shock that went through her system at the touch of his lips. Ang malaking pagkakamali niya ay bumaling siya sa direksyon ni Tyron. She gasped when their lips met. Bago siya makapag-react, pinakawala na nito ang mga labi niya. He giggled, escaped her lips when she saw a lipstick stain on her lips.
Natatawang pinahin niya iyon at naiiling na itinirik ang mga mata. You should stop kissing me when I'm wearing lipstick. That lipstick of yours cannot stop me from ravishing your lips, he said with his eyes darkening with lust. Inirapan niya ito para itago ang pamumula ng pisngi niya. Tigilan mo nga ako, Tyron. What? Puno ng kainosentihan ang mukha nito. Hindi ko makalimutan ang mga labi mo kahit pa iumpog mo ang ulo ko sa semento. Akin lang yang mga labi mo. Akin lang. For a man who already had a girlfriend, he was possessive of her in a way that she couldn't understand. Humalukip-kip siya at tumingin sa labas ng bintana. Umuusad na ngayon ang sasakyan pero hindi yon mabilis. Naghari ang katahimikan sa buong sasakyan. Tyron's head were resting her shoulder and she was looking outside the window. Napapikit siya nang maramdaman ang kamay nito ni Tyron sa mayayaman niyang dibdib. She was holding her breath as he massaged it lightly. Ginawa niya ang lahat para hindi siya mapaungol sa ginagawa nito. Naapaawang ang labi niya nang maramdaman ang isa nitong kamay na pumasok sa suot niyang gown. Gumapang ang kamay nito patungo sa gitnang parte ng hita niya. When his finger touched the fabric covering her womanhood, she couldn't help but to moan at the sensation. Stop it, Tyron. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Maitatanong ako. Pagdadahilan niya para tumigil ito sa ginagawa. Tumigil nga ito sa ginagawa pero lumuhod naman ito sa harapan niya. Tyron, anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong niya nang makitang lumuhod ito. I want to taste you so don't move, he said, then swiftly took off her panty. Ryan gasped in horror when she heard a ripping sound. Please tell me that you don't rip off my panty. Tyron looked up. Amusement was visible on his butterscotch eyes. Then I did not? Napamaang siya rito. Tyron, naiinis na tinampal niya ito sa braso. Wala akong dalang extra na panty. Ano ngayon ang gagawin ko? Huwag kang gagalaw at hayaan mo akong tikman ka. Anito na walang pakialam kung wala siyang panty na susuotin. Tyron. Hindi nakinig sa kanya ang binata. Nililis nito pang pataas ang suot niyang gown at binuka ang hita niya. Ryan looked at the driver's seat consciously. Napahinga siya ng maluwag nang makitang nakasara ang maliit na bintana na nagsisilbing siwang para makita ang driver na nangyayari sa loob ng sasakyan. Thanks God. Bigla siyang napasabunot sa buhok ni Tyron nang bahagya nitong dililaan ang hiyas niya. She tried not to moan loudly pero nahihirapan siya. The insolent maniac man kept on lapping her moaned. He didn't stop until she was pulling his hair as she combed hard. Tyron licked her juices off and looked at her. Sorry, I can't help it. I wanted to taste you ever since I saw you wearing that conservative gown. Rain closed her parted legs at inayos ang gown na suot. Pagkatapos ay namumula ang pisngi na sinalubong ang tingin ng binata. You can't just do that every time na inaatake ka ng kamanyakan mo. Ngumisi ito. Of course I can. You're mine, remember?
Inirapan niya ito. Tigilan mo nga ako. Wala siyang ibang masabay kundi iyon. Biglang sumeryoso ang mukha ni Tyron. Ryan, honestly speaking, hindi ko talaga kaya. Bumalik ito sa pagkakaupo sa tabi niya at isinandal ang likod sa likuran ng sasakyan. Trust me, Ryan, if I can stop my body from wanting you, I would have. Pero mula nang makilala kita, hindi na ako makapag-isip ng tama. Hindi ko alam kung bakit ko to nararamdaman sa'yo. You're turning me into a fool whose thoughts are filled with you and only you. Binalingan niya ang binata na nakapikit ang mga mata. Wala akong ginagawa sa'yo, Tyron. His butterscotch eyes open. There was warmth in the depths of them. Wala kang ginagawa, and that's the most frustrating part, Ryan. Wala ka pa nga ginagawa na babaliw na ko sa'yo. Ano pa kaya kapag may ginawa ka na? Baka tuluyan akong maulol. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang puso niya. I promise, wala akong gagawin. He chuckled deeply, and when he met her eyes, I'm waiting, Ryan. I'm waiting for you to do something. I'm waiting, Ryan. I'm waiting for you to do something. Paulit-ulit iyon na umukilkil sa isip ni Ryan mula nang makarating sila sa charity ball na ginanap sa isang private cruise ship na pag-aari ni Kali Sodalga. According kay Tyron, isang mayamang negosyante si Kali Sodalga. Nakasentro ang negosyo nito sa pagmamanufacture ng mga yacht at cruise ship na ipinagbibili iyon sa iba't ibang bansa. When the charity ball started, the cruise ship started to sell off. Okay ka lang ba, Ryan? May pag-alala na tanong sa kanya ni Tyron na halos hindi na umalis sa tabi niya mula nung dumating sila. You look bothered. Okay lang ako. Mabilis niyang sagot at sumimsim ng wine sa kopeta para itago ang tunay niyang nararamdaman. Sigurado ka? Pangungulit nito. Parang hindi ka mapakali eh. Oo, sigurado ako. Nagpapasalamat siya na may lumapit kay Tyron na lalaki na halos kasing edad lang nito at kinausap nito ang binata tungkol sa negosyo. Mabilis siyang tumayo at tinakasan ang binata. She wandered in the cruise ship alone. Kailangan niyang makapag-isip. She still remembered the loud thump of her heart when Tyron said those words. I'm waiting, Ryan. I'm waiting for you to do something. Hindi yun mawala sa isip niya. It bothered her heart and mind. Hindi niya alam kung naglalaro lang ito o kung seryoso ito. Ryan was not sure how to respond because she didn't know if he was serious or not. Up until this very moment, Tyron was still in a relationship with Karen. At kahit baliktarin man ang mundo, lumalabas na isa siyang panira sa relasyon ng dalawa. Ryan sighed and leaned on the cruise ship railing. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatingin sa karagatan nang may tumabi sa kanya at ginaya ang ginawa niya. Nakakunot ang noong binalingan niya ito. Anong ginagawa mo? Nauna ako rito, doon ka sa kabirang railing. Ngumiti lang ang lalaki na nakatayo sa tabi niya, saka nanatiling tahimik. Tinitigan niya ang lalaki mula gilid ng mga mata niya. The man had eyes that could be compared to the greenest forest in the world and gleams as he looked at the sea. Seriously? Bumuga siya ng marahas na hangin. Doon ka sa kabilang railing. Nagmumuni-muni ako rito. Istorbo ka.
pagpataboy niya rito. Humarap sa kanya ang lalaki na may napakagandang kulay birding mata. Talaga bang hindi ako pwede rito? I am the owner of this cruise ship, you know. Naapawang ang labi niya sa nalaman. What? Ikaw si Carlos Sodalga? Ang host ng charity ball? Tumango ang lalaki. Yes. I'm flattered that a pretty woman like you knows my name. This guy has a slay tongue. Yeah, Tyron Zapanta told me. Ano yan nakangiti? Tyron Zapanta? Tumaas ang isang kilay nito. Are you Ryan Dizon? Tyron's date for tonight? Nag-iwas siya ng tingin. Shucks. Hindi talaga siya magtataka kung aabot ang balitang may kinakalulukuhang babae si Tyron sa girlfriend nito. Parang lahat yata ng imbitado sa charity ball ay kilala ang binata. I'm not his date. Pinilit lang niya akong pumunta rito. Aniya at tumingin sa kalangitan na puno ng bituin. That's unlike Tyron. Kilala ko siya. Kung ayaw mo, hahayaan ka niya. Hindi siya yung tipo ng tao na namimilit. Matiin siya nitong tinitigan. I wondered what I see in you. Dumako ang tingin niya sa lalaki. Magkaibigan ba kayo para masabi mo yan? Bago pa masagot ng binata, may umakap na dito isang magandang babae. The woman was strikingly beautiful with her pinned straight hair, pointed nose, sexy thin lips, and almond-shaped eyes. The woman looked like a freaking model in her halter dress and killer stiletto. Hey there, step-dearest brother. May hawak na kopeta ang babae pero wala namang laman iyon. Anong ginagawa mo rito sa labas? Shouldn't you be inside the cruise ship and seducing every woman who gives you a flirty smile? Napailing-iling si Kali at inagaw ang kopeta na hawak ng babae. Vina, tama na, lasing ka na. No, I'm not. A little bit tipsy, though. The woman admitted and giggled. Umayos ka nga. Napuno ng iritasyon ang mga mata nito. Nakakahiya ka. Anito at tumingin sa kanya. Nakakunot ang noong humarap sa kanya ang babae. Kapag kuwan ay bumaba ang tingin nito sa damit na suot niya. Nanlaki ang mga mata nito at naging hugis bilog ang mga labi nito. Oh my! If it is not the gown that Tyron Zapantas personally ordered for me. Hinawakan nito ang bewang nito at tumango-tango na para bang nasisiyahan ito sa nakita. Alam mo ba na tinahi ko ang gown na ito sa loob ng isang araw? Damn girl, your boyfriend is so demanding. Siya pa nga nagsuggest na dapat disenyo ng gown na ito. Nagustuhan mo ba? Ang katanungan na sa mga mata nito ay napalitan ng mga realize kung sino ang nasa harapan na. Ikaw si Vena Sogon? The finest fashion designer in the whole world? The woman giggled. Iyan ba ang sabi ni Tyron? Oh, he's such a sweet guy. And yes, I'm Vina. And this man, tinuro nito si Kali, is my very handsome stepbrother. Inahalahad ang babae ang kamay. It's nice to finally meet you, Tyron's beloved girlfriend. Tumikhim si Kali. Hindi siya ang kasintahan ni Tyron. Oh my. Puno ng kapilyahan ang ngiti nito. Mukhang hindi naman lang ito nagulat sa sinabi ng stepbrother nito. Slay girl, I like you.
Niyakap siya nito at pinisil ang kaliwang pisngi nito. Go and steal Tyron from that bitch Karen. I haven't met her yet but I instantly dislike her. She remains. I don't know why though. Napatawa siya sa sinabi ng babae. Para itong bata kung magsalita at halatang maarte ito. Her appearance screamed fashionista from head to toe. Vina, where the fuck are you? Napaigtad siya at si Vina sa malakas na baritong boses na iyon na tumawag sa pangalan niya. Si Kali naman ay ngumisi. Uh-oh, ano naman ang ginawa mo kay Lander? I didn't do anything. Vina chirped with an innocent smile on her face. As she twerked a strand of her hair around her finger. Storm? Tyron's friends? Dumako ang tingin niya sa lalaki, papalapit sa kanila. It was none other than the man who had eyes that could be compared to the clear blue sky. Madilim ang mukha nito habang nakapako ang tingin sa babaeng katabi niya. You! Galit na tinuro ni Lander si Vena. What the fuck is your problem with me? Dahil sa'yo, inabandona ako na kadate ko. Run, little sis. Bulong ni Kali kay Vena at lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa siko. Come on, bumalik na tayo sa loob. Baka dumanak ang dugo, madamay pa tayo. Napatingin siya kay Vena. Her childlike expression was replaced by a venomous vixen. Matatalim ang mga mata nito habang nakatingin kay Lander na mukhang sasabog na rin sa galit. Mukhang ang kailangan na nilang umalis at iwan ang dalawa. Hindi siya umangal nang igiya siya ni Kali papasok sa hall na pinagdadausan ng charity ball. Ihinatid siya ni Kali sa mesa nila ni Tyron. Speaking of which, madilim ang mukha ni Tyron na nakatiim baganga ito habang matatalim ang mga matang nakatingin sa kamay ni Kali na nasa siko niya. Tyron could taste blood in his mouth. Para siyang baliw sa kakahanap kay Ran. Iyon pala ay may kasama itong ibang lalaki. When he saw her walking with Kali sa dalga, lahat yata ng dugo niya ay napunta sa ulo niya. Nakakuyom ang kamao niya habang nakatingin sa dalawa. He wanted to struggle Kali with his bare hands. He wanted to choke the bastard to death. Sino ito para hawakan ang pag-aari niya? Who the hell was he to touch Ryan? My Ryan. She's not yours, damwet. Paalala sa isip niya sa kanya na mas dumagdag sa inis na nararamdaman niya. Nang makarating ang dalawa sa kinaroroonan niya, tipid na ngumiti si Kali sa kanya. Oh, how much he wanted to punch that face. Matalim ang mga matang sinalubong niya ang tingin nito. Bitawan mo si Ryan. Nagtatagis ang bagang niya habang nilalamon ng galit ang kanyang pag-iisip. She's fun to be with. Makahulog ang ngumiti sa kanya si Kali at tumingin kay Ryan. It was nice talking to you, my dear. My dear? My fucking dear? Oh, how much he would pay so he could legally kill Kali with his bare hands for calling his Ryan my dear. Ryan smiled at Kali, making every cell of his body fill with jealousy. That smile. Ryan never smiled at him like that. Gusto niyang suntukin ang ngiti sa mga labi ni Kali. Sudalga, kahit pa nga matatawag niya itong kaibigan na wala siyang pakialam. The green monster called jealousy was eating all the rational thought
left in his brain. It was a nice talking to you too. Nakangiting wika ni Ryan. Tumango sa kanya si Callie bilang pamamaalam at iniwan na si Ryan. He bitterly glared at the woman who introduced him to that green monster that dwelled in every fiber of her being. Tyrone. Humarap ito sa kanya. I was on the... Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. He went to the men's room. Kailangan niyang kontrolin ang galit na nararamdaman. What the fucking hell is happening to me? Hanggang sa matapos ang charity ball, hindi siya kinibo ni Tyrone. Kahit anong deny niya, nababothered siya dahil hindi siya nito pinapansin. Gusto niya itong lambingin pero naiilang naman siya. Nayakapin ito dahil wala naman silang relasyon. Baka kung ano nang isipin ng mga taong nakakakilala kay Tyrone at Karen. Na makapasok sila sa kondo nito, naghubad ito ng suot na tuxedo at pumasok sa silid nito. Nang silipin niya kung anong ginagawa nito sa loob ng kwarto nito, she saw him lying on the sofa, sleeping. Parang may kumarot sa puso niya sa isipang ayaw siya nitong makatabi ng higa sa kama. Pero mabilis niyang pinagsawalang bahala ang kirot ng nararamdaman. She took a bath and then went to bed. Nakatagilid siya paharap kay Tyrone. She could see that his breathing was not even. Gumalaw din ang panga nito na parang napapatiimbagang ito. Halatang nagtutulog-tulugan lang ito. Was he really that mad? That she talked to Callie sa dalga? Wala namang mali sa ginawa niya. Maingat siyang huminga ng malalim saka ipinikit ang mga mata. Bahala ito sa buhay niya. Bukas pupunta na sila ng Pangasinan. Sa wakas, hindi na niya ito makikita palagi. Kinabukasan, nang magising si Ryan, wala na si Tyrone. Nang hanapin niya ang binata, si Mang Bisting ang nakita niya sa sala. Mang Bisting? Bumaling sa kanya ang family driver ng mga Zapanta. Ma'am Ryan, magandang umaga ho sa inyo. Good morning din po. Ipinalibot niya ang mga paningin sa kabuuan ng kondo. Hinanap ng mga mata niya si Tyrone. Nakita niyo po ba kung nasaan si Tyrone? Ma'am, umalis po si Sir Tyrone pumuntang Boracay. Sinundo po si Ma'am Karen. Ihinabilin ka po niya sa akin na ipagmaniho ko raw kayo patungo sa Pangasinan. It felt like her heart had been moved over by 16-wheeler truck at what she heard. Her heart was crushed. She felt like crying. Pero galitan niya ang sarili. Hindi siya dapat umiyak. Alam niya mangyayari ito. Nagulat nga siya na medyo natagalan. Sabi ko nga ba, pinaglaro-laruan lang ako ng lalaking yun. Parausan lang niya ako habang wala pa ang girlfriend niya. How stupid of her to think that he might actually felt something for her. Shit. His possessiveness and jealousy was all a lie. Oo, baka gawa-gawa lang yun ng ambitious siya ng imahinasyon. Magbibihis lang po ako, Mang Bisting, at aalis na po tayo. Wika niya. Hindi ka po ba mag-agahan? Tanong ni Mang Bisting. Binilin po kasi ni Sir Tyrone na mag-agahan ka raw. Umiling siya. Wala akong gana. Pumasok na siya sa silid at lumabas ay nakapagbihis na siya at dala ang mga bagahe niya. Halika na po, Mang Bisting. Sabi niya sa driver, punta na po tayo sa Pangasinan. Tumango ang butihing driver at ito na ang humila sa malaking bagahe niya at ginulong patungo sa parking lot.
Napangiwi siya na makitang limusin ang sasakyan niya patungong Pangasinan. Wala pa bang ibang sasakyan na pag-aari ni Tyron? Parang nakakailang naman itong sakyan na ito. Wala po, ma'am. Pinakbuksan siya nito ng pinto. Sakay na po tayo, ma'am. Itinext ko na po si Ma'am Maria na paalis na tayo. Tumango siya at napipilitang sumakay sa limusin. Nang mag-upisang gumalaw ang sasakyan, pumasok sa isip niya si Tyron at kung ano na ngayon ang ginagawa nito sa Boracay kasama ang kasintahan nito. Baka naglalampungan ang dalawa at pinagsaluhan ang init ng katawan. A lone tear escaped her eyes. Mabilis niyang pinahid iyon. Shit. Gaga kasi siya. Hindi niya namalaya nga nakatakas pala ang luha niya sa halwa na pinaglagyan niya at ngayon ay nahuhulog na ito para kay Tyron. Ang masakit, wala roon ang binata para saluhin ang nahuhulog niyang puso. Tyron thanked all the saints he knew when his phone rang. May dahilan siya para umalis sa tabi ni Karen. She went to Boracay to talk Karen but he never got the chance because when Karen saw him, kaagad siya nitong hinalikan at panay ang lambing nito sa kanya. Kaya naman na laking pasasalamat niya at tumunog ang cellphone niya. Teka lang, dumistansya siya sa dalaga at sinagot ang tawag. Hello, ma'am? Hello, Tyron. She crept on the other line. Tumawag ako para ipaalam sa'yo na nag-text si Mang Besting at sinabing on the way na sila ni Ryan patungong Pangasinan. Okay, thanks ma'am. Welcome anak. Iyon na lang at pinatay niya ang tawag. Hindi pa nga iyon na tuluyang na ibaba ang cellphone, yumakap kaagad si Karen sa kanya. Maingat niyang binaklas ang braso nito na nakayakap sa liig niya at seryosong humarap sa dalaga. Karen, may importante akong sasabihin sa'yo. Tumaas ang kilay ng dalaga. Ano naman yun? Maghiwalay na tayo. For good.